Okay lang na nakilala naman ako sa pangalan na yun. Oo nga, bakit ba't yun yung naisip mo? Parang screen name lang, ganun. Pangalan ko kasi full name, Jemwell Marara. So, Mar. Pero yun yung last Tsaka, name mo. oo. Tsaka Ah, actually, sumali ako sa ATSM na Philippines, mga 2016. Kasagsagan ng eleksyon nung natsikat si Marojas. Alam mo yun? ah, Naki-ride ako Nakirig sa ka na. pangalan. Oo. Ayos na. Sige. Yun, i-announce mo na kung ano yung gusto mong ah, bagong tawag sa'yo. Gem na lang, Hindi, Gem. Mar na lang. Mar na. Ah, Mar na lang. Sige. Para madali. Sige. Wala to, informal to. Hindi ko alam kung mapopost natin to, pero kung may maayos na mapag-usapan. Kasi wala rin akong plano eh. Wala rin akong outline. Gusto ko lang makipag-usap sa kapwa Oo, ATS. intro Siguro, lang. ito title ko dito siguro, ATS Kwentuhan. Oo, Siguro. pwede, pwede. Meron na bang Oo. ATS Kwentuhan? Parang wala pa, no? May mga kumakalat na video. Sino ba mga kapwa nating content creator? Sila Yani Boy, yan, meron na silang ATS Kwentuhan din. Tapos yung iba podcast. Yung sinalihan mo dati si Stainless Longganisa. Si Ayan. Godless. Si Godless. Stainless tuloy. Godless Longganisa. Doon yan ako. Si Dandan. O nga pala, Oo. ang ginagawa ko kapag kami ganito, kagaya ng ginawa namin ni Dandan, profit sharing, kumaga hati tayo sa kikitain ng video. Ngayon, Ah, problema, huwag ka masyado mag-expect kasi yung video namin nahihiya nga ako eh. Yung video namin ni oo. Dandan, ano pa lang siya, nasa 10,000 views na siya. Ang kinita niya Mm. so far, mga nasa $7, siguro mga 350 pesos. Ganun lang siya Oo, kababa. Kasi mababa yung malaki. RPM ko eh. Alam mo sa YouTube, di ba, meron siyang, depende sa klase ng content, yun yung ibibigay ng mga advertisers na pera doon. Siyempre, sino Oo. naman magbibigay sa Pilipinas? Anong content yan? Titiis yan. Oo. Hindi, tsaka need mo ng millions of views para maka-generate ng parang substantial amount. Oo. Sobrang hindi siya Eh, sustainable sa mga maliliit. oo. And ewan ko, siguro masama itong iniisip ko. Pero dahil nga, tulad ng binanggit mo dati, atheism content, tas nasa Pilipinas ka, parang ang hirap mapalago yung views to the point na magiging million, di ba? Parang masarap mangarap, pero impossible for now, siguro. Oo. Kwento ko nga sa'yo tinitignan ko yung analytics ko kasama, meron kasi ako app sa phone eh. Tapos, Mm. tinitignan ko yung revenue niya. May running, kasi siya, estimate na revenue. Hindi ko alam ayokong mag-conclude. Pero, dati, nasa 150 na siya, $150. Tapos, pababa siya ng Oo. pababa. Pababa siya ng pababa. Hanggang ngayon, nasa na siya, 106. Gusto ko sana itanong sa YouTube, kaya lang, feeling ko pointless eh. Siguro, sabihin nila sa akin, estimate lang yun. I'm thinking na baka meron mga advertisers na nagre-retract ng, hindi ko alam, pwede ba yun? Kasi, Maybe. I'm sure kung may mga negosyante dyan na makikita yung content ko, tapos, business nila yung nag-ads doon, limbawa, McDonald's or something. I don't think they will be too happy, no? Especially, nagbebenta sila dito sa religious country, tapos yung Mm. content, di ba parang inaaway mo yung mga customer nila, kumbaga. Content sensitive pa naman yung mga advertisers ngayon. Oo, Talagang namimili sila kung saan sila mananarget. oo, ganun. Nga pala, ano bang magandang tanong ko sa'yo? Tanong ko muna sa'yo, yung nakita ko kasi dati yung channel mo, parang around the same time din na nag-umpisa ako, nung Oo. 80s Joy. Parang Oo. alasabay lang din yata nag-start no, yung channel natin. Ano? Maybe. Oo. Hmm. Around 2020. Kung Yan, 2020 yan. ka nag-start, yun. 2020 din ako nag-start nun. Last year. So, maganda yung content mo nung nakita ko yun, ano? Medyo bitin Mm. nga lang, feeling ko para below 30 minutes yung mga videos mo, no? Sinasadya mo ba Oo, yan? oo, oo. Oo, sinasadya ko talaga na below 30 minutes. Ewan ko kung tama yung tactics ko, pero yun yung naging mindset ko at the time. I-limit ko muna yung content to around 30 minutes. Saan mo nakukuha yung mga kausap mo usually ba dun sa, di ba may Facebook page ka din na Oo, minimanage? oo. Siguro kwento ko na lang din yung history ko dun sa page, no. So nabanggit Sige. ko nga kanina, 2016 na nahatak ako noon. Around that time, 2016, yung ATSM na Philippines, binuo siya nila kung familiar ka kila TPC, tsaka Hindi. kina tsaka kina Jeremy Lison ng
ignorance dati. So, basta mga established page na sila, tapos gumawa sila ng spin-off, sabi natin spin-off page, Atheism in the Philippines. So, ayun, nakahatak sila ng following doon. And then, dati, independent pa lang akong comment, ganun-ganun, hanggang sa hinatak nila ako kasi ako sa mga masipag makipagdebate dati sa comment section. So, malakas pa loob ko dati nun. So, ginawa ka na moderator? Hindi. Ginawa nila akong full-time admin na nun. Hanggang sa slowly nag-retract yung influence nila, humatak ako ng ibang admin, and that continued from 2017 until 2019. So, ang focus ko sa mga posting nun, mga from memes to videos to articles to yung mga talagang sinusulat kong vlogs na. Kasi parang ginagawa ko lang talaga siyang dumping ground ng mga thoughts ko. And fortunately, nagkaroon ng following hanggang sa nag-dwindle. Siguro nature talaga ng mga Facebook pages na over time mag-dwindle. Bumaba yung following after a while. And at that time, in-attribute ko siya dun sa dun sa content ko kasi parang nagiging disillusioned na ako dun sa post ng mga memes. Okay. Parang for me, it's not inherently a bad thing. Pero dun sa parang end goal ko na i-share sa mga Pilipino kung ano talaga yung salubing ko. Parang it's not working out. Okay. So, back then, nakaisip ako ng parang independent venture. Gusto kong pumunta sa mga streets tapos mag-interview ng mga tao. Parang one-on-one na pupunta ako sa mga kalsada, sa parang mga street tao. epistemology, gano'n. Yes, kung napapanood mo yung YouTube videos na yun ni Anthony Magnabosco. Yun yung parang target ko dati. And then pandemic happened. So, yung ganong approach ko, ginawa kong online. Tinry ko siyang sinimulan kasi at that time, around March 2020, nawalan ako ng trabaho nun. So, nagkaroon ako ng time para i-pursue yun, and then yun. Nag-continue siya until August of 2020, na-hire ulit ako. Naghanap ako ng new work kasi siyempre alam mo na kailangan magtrabaho. And long story short, na-focus lang masyado sa work kasi 6 days yung pasok, shifting pa, whatever time I have left, pinofocus ko na lang sa rest time tsaka sa time with my girlfriend. Kaya napabayaan ko na rin yung platform. Okay, no. Pero maganda yung idea mo. Actually, naisip ko rin yun dati nung inumpisahan ko yung ATC. Kaya hindi ko alam kung paano, hindi naman kasi ako active sa mga forums or, any type of discussion. Pero mahilig ako manood. Kagaya nun sa'yo, binapanood ko yun tsaka yung mga lahat ng mga ibang discussion sa forum. Pero gusto ko muna, nung time na yun, naisip ko na gusto ko muna yung side muna sa atheist para tapos nun, let's move into more discussions na. Kaya feeling ko parang ito na yung part na yun eh. Parang, and kasama na rin yung tinatamad na ako na gumawa ng mga content na ako lang mag-isa. At the same time, nakita ko marami ding nagagalit na tease sa comment. Parang siguro mas maganda kung ma-open din natin siya for them to air out yung mga gustong makipag-usap verbally. Alam ko marami nang umahamon sa akin to prove me wrong. And that, pero sa comment pa lang eh. No. Pero yun nga, ewan ko kung sino yung pwede. Ewan ko, pwede natin siguro ito pag-usapan maya-maya kung open ka sa gano'n, kung magkakaroon ka ng time. Pero backtrack muna tayo uli. Religious ka ba dati nung bago ka nag-atheist? Yeah, oo. Tawag dito, nag-start ako teka lang yung pusa ko. Okay, so pinalaki ako ng magulang ko na born again. So, simula nung elementary days until, let's say, college, yun, born again ako nun. So, ako yung tipo ng born again dati na, alam mo, pinalaki sa church. So, nung bata ako, nagsa-Sunday school ako. Every Sunday, nasa church service kami. Tapos, kapag wala naman kami sa church, ang naging gabay ko sa religion is yung nanay ko. Which is, yun talaga yung pinaka-devoted sa amin bilang born again. Yun, born again ako dati. Hanggang ngayon ba, yung parents mo, ganun pa din? Religious pa din? Yeah, oo. Alam nila na atheist ka? Oo, funny story. Meron kaming unspoken agreement na hindi na namin pag-uusapan yun. Kasi nung na-discover nila yun, nung
ako'y college, medyo may angst pa ako noon. Siyempre, galit sa reliyon, galit sa mundo. So, comment ako ng comment hanggang sa nakita nila yung mga comment ko. So, ayun, nagkaroon ng diskusyonan, medyo nagkaroon ng disagreement, saka sagutan. Pero, after that, nung lumamig-lamig, yun na, parang unspoken agreement na lang to not discuss it anymore. Pero ngayon, okay kami. We are, okay pa rin kami as family. Okay. Nakakaawa din minsan yung mga parents na, kasi iniisip nila na saan ba ako nagkulang, saan ba ako nagkamali, parang they blame themselves pagka yung mga anak nila, no, nagiging non-religious, no? Ganon din ba yun na, may ganun bang aspeto? Hindi naman kami nagkulang sa'yo, ah. Oo. Saktong-sakto yung pagka-wordings mo kasi yun din yung sinabi nila sa akin, eh. And by the time na, kasi parang putol-putol yung tanungan sa akin, eh. So, pagka nag-die down yung discussion, wait a few months tapos pag-uusapan ulit namin hanggang sa natutunan ko na makipag-usap ng civil pagdating sa religion, and kinausap ko sila ng masinsinan na hindi kayo nagkulang, hindi nyo naman goal na gawing carbon copy ng yung anak nyo, ng paniniwala nyo, di ba? It just so happens na tinuruan nyo akong mag-isip, and ang inisip ko is naging taliwas sa pinaniniwalaan nyo. Pero okay lang yun, kasi it just means na tama yung pagpapalaki nyo, di ba? Nagkaroon ako ng freedom of thought. Hindi ako parang naging robot na naging sunod-sunuran sa iba. So, tsaka ang favorite kong panabla nun dati is kung lahat ng nangyayari sa mundong to, plano ng Diyos, ibig sabihin, plano niya na maging atheist ako kung totoo man siya. Alam niya, no? Oo, alam na niya. And since plano to ng Diyos, antayin nyo na lang. Malay nyo magbago ko, malay nyo hindi. Baka so, yun na yun. Sorry to interrupt. Sige. Meron ka bang papatungan ng phone mo para hindi mo na siya... Kasi ako'y nangangawit sa'yo, eh. Sige, lilipat ako. Wait lang. Sige. Sorry. Okay lang. Ganun talaga pag impromptu. Okay yan. Okay to. Walang plano-plano to, guys. Kung sakali ma-upload namin to, pagpasensya nyo na, ganun talaga. Kasi yung mga plano, yun yung mga di natutuloy. Parang swimming lang yan, eh, no? Diba, Okay, sige. Ayan. Salamat. Ako, goods na. Ayan, okay na. So, balik tayo. Itong sunod na, sa tingin mo ba, mas light sa parents mo kung hindi ka na lang naging atheist, kung ibang religion na lang? May God pa rin, pero ibang religion na lang. Sa tingin mo? Oo. Kasi ang naging main arguments nila is, alam mo yun, yung typical na cliche na tanong na, so parang sumulpot na lang tayo bigla-bigla, wala ka nang pinaniniwalaan, parang gano'n. Parang para sa isang Kristiyano, better na maniwala ka na lang sa something rather than nothing. Kahit ano pa man yan, basta may something. Oo. Yun yung stigma, eh. Hindi pa nila naaalis yung stereotype na yung word pa lang na atheist, hindi na komportable yung mga tao, eh. Nga eh. Ako nga to the point na parang gusto kong ibahin na lang kaya natin, free thinker, gano'n, skeptic na lang. Parang dinadilute mo, eh, no? Napaka-heavy, no? Yung word, ang daming associated na kung ano-ano sa kanya. Pero sa opinion ko, tama lang. Kasi hindi natin madidesensitize yung salita hanggat iniiwasan natin. Yun naman tayo, ateista tayo, yun magagawa natin. Sa bagay na. Siguro ang trabaho natin, yun, yung mga kagaya natin na makapal mukha, ang malakas yung loob is information campaign na lang siguro, no? Parang ganito, no? Pero, so religious ka, para sa'yo, totoo talaga siya, naniniwala ka, di ba? Kailan mo narinig yung idea ng atheism na meron pala mga taong dininiwala sa sumaksira, ulto mga to. Ganun ba yung reaction mo? Hindi. Nung naging devoted ako, saka ko na-encounter I think yung pinaka-idea ng atheism. Simula nung naging sobrang devoted ako, i-share ko lang, nung college, dyan nagsimula yung lahat, yung time of questioning, time of extreme faith, tsaka time of ultimately leaving religion. Kasi yun nga, sabi ko nga dati, pinalaki ako sa church, born again, gano'n. Pero hindi ako talagang ultimately serious about it until pumasok ako nung college. May nakilala akong kaibigan. Actually, friend ko pa rin siya ngayon, na nagyaya sa akin. Pasok kami ng JIL, Jesus is Lord Church. Okay. And yun, pumasok ako sa service na yun, and then inimbitahan niya akong umattend nung parang retreat nila, parang retreat experience. And parang dun na nawala yung guard ko, lahat ng mga tanong.
parang nandun yung moment na pinagpa-faith ko na lang talaga. And lahat ng mga katanungan ko dati about religion nawala. And doon ako naging devoted. Devoted as in araw-araw bago gumising, magpe-pray ako, magde-devotion ako, reread the Bible, magre-reflect. Tapos sa araw naman, pagkatapos ng school, mag-ahatak ng mga kaibigan, magla-life group. Siguro yung ibang, alam mo yung term na life group? Yung parang mini Bible study yun, parang focus group. Okay. Sige. Tapos nagba-Bible study ko yun. In short, ganun ka-devoted. Hanggang sa, ayun na nga, nag-research na ako, ganyan-ganyan. Kasi syempre gusto ko mapalago yung faith ko. Doon ko nakita sa internet yung mga videos ni Atheist Experience. Yun yung pinakaunang awakening ko sa atheism. And siguro to cut it short, ang masasabi ko lang, yung mga narinig ko sa Atheist Experience, nakaka-frustrate dahil hindi ko sila makontra to the point na lahat na kinausap ko and nabuhay lahat ng katanungan. It went on for a year. Hanggang sa at the end of that year, sinabi ko na lang sa sarili ko, teka, ano bang ginagawa ko? Parang hindi na ako naniniwala sa Diyos. I am an atheist. So, yun. Yun yung naging parang journey ko to atheism. So, bago ka nagkaroon ng super devoted na faith, meron ka na mga questions. Nung pumasok ka dun sa devotion, yung nagkaroon ka ng retreat, na-answer ba yung mga tanong mo? Or it's more of like, pagpa sa Diyos mo na lang yan? Faith? Hindi. Yun yung naging pattern pagpa sa Diyos ko na lang. They use the emotions talaga para mahatak yung tao. Nandun ka sa moment of sa akin to I'm not speaking for all Christians who went through retreats or who went through experiences. Pero sa akin personally, nagamit yung vulnerability para mahatak ka doon sa paniniwala nila. Okay. And siguro kung nagpatuloy ako doon sa path na yun, siguro naging religious apologist ako. Kasi sa kagustuhan ko ngang masagot yung mga tanong, siguro I would have delved deeper into apologetics to the point na pag-aaralan ko na kung paano sagutin yung mga arguments, gano'n. So, nung napanood mo yung mga atheist experience na videos, sabi mo meron kang mga pinagtanungan, di ba? Na for a year, kumbaga you struggled with it. Kasi yung sinasabi sa akin din, kaya ka naging atheist, ibang comment sa akin. Kasi nung nag-umpisa ka magtanong, dapat nakapagtanong ko kay ganito, sa ganitong tamang religion. Siguro kung nakapagtanong ka kay ganito, hindi ka naging atheist. Parang sinasabi nila na, mali kasi yung mga pinuntahan mo Pupunta ka kasi sa internet. Punta ka kasi sa kung saan-saan ng mga videos. Kung dito ka napunta, hindi ka magiging atheist. Pero pinapanood ko naman yung video na pinapapunta nila sa akin. It's the same thing. It's going down to the path of faith at the end Pero ikaw, anong sinabi nila sa'yo nung nagkakaroon ka ng mga critical na mga questions na yun din ako actually pareho tayo yung sa atheist experience, naiinis ako kasi hindi ko masagot. Tapos wala akong makitang sagot in the end, kahit sa mo pa ikutin faith talaga siya. Oo. Ganun talaga. So anong mga sagot nila sa'yo noon? Hindi ako pinanood ng kung ano-ano, talagang dinirekta ako sa mga tao. And I followed. Sinunod ko sila. Unang-una, yung kaibigan ko, yun, araw-araw kong kadebate yun. Yung kaibigan kong naghatak sa akin sa jail. Araw-araw kong kadebate yun. And to no avail, of course, kasi hindi niya ako nakumbinsi nun. And then, pinapunta ko sa pastor nila sa JL. Tapos, pinapunta rin ako sa pastor ko dati, dun sa dati kong church. Tapos, sa internet naman, marami nang nag-message sa akin kasi sa kaka-comment, may mga nag-PPM na sa akin na mga hindi ko kilala. And then, itong explanation dyan, ganyan. So, literally, lahat ng tao na pwede kong makausap from Catholic to born again, to INC, may nakausap pa akong Sabadista, may nakausap pa nga akong God the Mother na religion. Ang di ko na siguro nakausap is Muslim. Pero, siguro, yung mga major sekta, lahat yan nadaanan ko na. And, it's funny, ina-expect nila na mas mapapalago yung faith ko pag kinausap ko sila. Pero hindi Kasi, iba-iba sila ng sinasabi. So, yung mere existence ng mga sekta na yun, yung lalong nagpatibay sa kawalan ko ng kumpiyansa pagdating sa Christianity as a religion. Kasi, iisa libro nyo Diba? Tapos ganyan,
tapos iba-iba sinasabi niyo. So, sa akin, ang parang final say ko lagi sa kanila, mag-usap muna kayong lahat. Pag-isahin niyo yung idea niyo, saka kayo pumunta sa akin. Kasi mas lalo kayo nagiging unconvincing kapag kayo mismo yung nag-aaway. Ako, ganun din ako. Yun nga, parang lalo siyang nagiging man-made. Actually, di ba? Actually, sa science, meron din naman mga discussions at mga arguments, ano? Pero mas maraming consensus sa science kasi merong objective way para mapatunayan siya. Meron tayong pagbabasihan. Yeah. Tsaka hindi siya, ewan ko, huwag natin comparison sa science, no? So, nung nalaman mo 80s ka, anong naramdaman mo? Na-realize mo ba na parang wala nang sense yung buhay? Kasi yun yung sinasabi nila Parang, ano nang purpose ng buhay mo? Ano nang mangyayari sa'yo pag namatay ka? Kawawa yung kaluluwa mo? Yung mga ganun. Oo. Mahirap. Hindi ako nakaisip ng mga ganun, pero parang iba yung sa akin. Yung remnant ng relihiyon ko, yung parang nagki-creep up pa sa akin at times. So, siguro sabihin natin mga 6 months after ko nasabi sa sarili ko na ay 80s na ako. Nandun pa rin yung feeling na kunwari, gabi na, lalakad ako papunta sa bahay. Tapos nakakaramdam ako ng parang danger. Parang napapadasal ako, ganyan. Tapos pagkatapos nun, parang pinapagalitan ko yung sarili ko kasi parang alam mong hindi to totoo, tapos gumaganyan ka pa rin. So, nandun yung inner frustration na yung dati mong habits nung naging Kristiyano ka, sobrang naidikdik sa'yo na nung hindi ka na naniniwala, nagagawa mo pa rin siya. Even though intellectually, alam mo na hindi to tama. Kasi nga, 80s. Sa logical no? Oo. Yun lang naman yung mahirap sa akin. Siguro dagdag ko na rin na medyo fortunate ako kasi hindi naman ako na persecute that much. Wala namang nasirang relationship sa akin pagdating sa kaibigan, pamilya. Kasi I really try to keep things civil. Ayoko nung may kaaway hanggat maaari. So, yun lang. Parang internal struggle lang yung nangyari sa akin. So, relatively naman talaga sa Pilipinas, kung tutuusin, swerte tayo, no? Kung kukumpara sa mga ibang countries ng mga 80s na talagang napapersecute, iba nakukulong, may iba napapatay pa. Dito, ang pinaka-common, pinaka-worst, may mga worst daw na nangyari, may mga nababalitaan ako, pero ang pinaka-common lang dito talaga discrimination, di ba? Parang, mawawalan ka siguro ng mga mangilan-ngilan na kaibigan ng mga devotees, pero for most, wala namang violence. So, maganda yun, Yun na lang siguro yung discrimination, maalisin na natin. Naisip ko din yun, yung dahilan kaya hindi ganong napapersecute yung mga atheists dito is siguro due to the reason na rin na karamihan ng populasyon natin sa Pilipinas is Catholic. Hindi ko dinidis yung mga Catholic, pero siguro aminado na rin sila na for the most part, yung population ng Catholicism is hindi naman ganun ka-devoted sa paniniwala nila. Alam mo yun, parang Catholic by name. Alam naman natin yun So, ayun, kaya hanggat hindi na pag-uusapan yung relihiyon, wala lang sa kanila. Wala lang, no? Hindi naman siya ganun ka-importante sa totoo lang. Karamihan ng tao. Oo, hindi. Oo. Maraming nag-expect na ay baka sa workplace pag-uusapan yung atheism. Maraming nagtatanong ganyan Pero hindi, wala. Hanggat hindi mo explicitly sinasabi na, di ako naniniwala sa Diyos. Wala magtatanong sa'yo niyan. Yung mga lang, siguro, yun nga lang, puwersado ka. Halimbawa, meron kang boss na religious, magpe-pray pag kami mga activities or anything. Puwersado ka sa mga ganong bagay, no? Saka pag bata ka, sa school, puwersado ka din, Walang ibang information, So, yun lang, no? Hindi naman nila intention na i-oppress yung mga atheists. No? It's just for them, it's just normal. Not to pray pagka may birthday party, pagka may something, di ba? Oo. Pero maganda yun nga, yung they did not mean to. Hindi nila sinasadya na makaisip ng mga ganung bagay sa mga ateista. Kasi yun din naman yung tinuro sa kanila, sa relihiyon nila. So, hindi ko rin talaga sila masisisi. Maganda yung pinunto mo kanina, no? Kahit na 80s ka na, nung mga early years mo na 80s ka, pagka dumarating yung mga times ng uncertainty, parang babalik ka pa rin sa default mo dati na parang, kasi nga, may mga 80s na nagme-message sa akin, sabi nila, bakit hindi nila maintindihan? Walang evidence, ganyan. Sabi ko, wala namang, karamihan kasi ng tao, sabi ko, they believe in an afterlife, in God, in mga spirits. It's more of emotional, Hindi naman based on evidence. Kasi
pag binasi mo sa philosophy, wala eh. Mas maraming ang philosophers na agnostics tsaka atheist eh. Di ba? Kung philosophy ang sagot, dapat lahat sila napunta ron. Ano? At the end of the day, lahat ng philosophical positions merong counter-argument eh. So, actually, nung medyo nag-delve ako sa philosophy, nauwi ako sa agnosticism eh. The fact na maybe there's something. Pero, yun nga, more on emotional talaga eh. Marami kasing tao na takot sa kamatayan. Meron akong friend na sabi niya, hindi ko talaga maisip na na walang mangyayari after natin mamatay. Nadidepress talaga ako eh. It's not about if it's true or not. They want it to be true. Yeah. And kailangan nila yung emotion eh. Kasi at the end of the day, and marami ng apologies yung nagpumamin sa kanito na wala silang maibibigay na physical evidence. Kasi binibida nga nila yung Diyos nila outside the physical world. So all they have are philosophical arguments. So yun lang yung meron sa kanila. Pero the thing about philosophical arguments is that yung kine-claim nila, the claim is a being na merong impluensya sa physical world. Empirical, no? May mga empirical claims eh. Oo. Hindi nila pwedeng takasan yun eh. And even though, kahit na hindi natin pansinin yung empirical, sige, mag-focus tayo sa philosophical, mag-focus tayo sa logic. Sa logic pa lang, marami ng internal contradictions yung paniniwala ng Christianity. Kaya hindi pa rin nakaka-convince eh. Kahit na hindi sila magbigay ng physical evidence, doon pa lang sa powers ng Diyos nila eh. Doon pa lang hindi na pwede magsabay-sabay yung powers ng Diyos nila dahil inherently contradictory sila. Yes, I agree. Yun yung lagi kong sinasabi pagka yun nga, yung tungkol sa evidence, ganyan. Sige, throw away natin yung evidence, punta tayo sa logic. Hindi pa rin makakatayo yung religion dahil it's flawed. Okay. Punta tayo, total nasa philosophy na rin tayo. No? Napapanood ko yung mga videos mo. I would admit na mas marami kang alam sa akin sa pagdating sa philosophical arguments tsaka mga ganun discussions. Kasi ako, I would admit na basic lang din talaga yung alam ko doon. Siguro, nakatulong din yun na basic lang yung alam ko. Kaya, mas maraming nakaka-relate dun sa video. Kasi at the end of the day, hindi naman ganun ka-importante talaga yung mga arguments, no? Yeah, you can go deep into it. Masaya siyang gawin. Pero, yun nga. At the end, parang puro why na lang eh. Puro why, parang magtatanungan na lang kayo. Maganda yung philosophy kapag wala kang magawa tapos punong-puno ng beer yung ref mo. Yung wala kang katapusan ng usapan. Kung ayaw nyo matapos yung usapan, philosophy pag-usapan nyo, walang katapusan yan. Diba? Well, actually, isa yung sa mga nakaka-burnout eh. Nung sabi mo, masaya, pero kapag ang kausap mo nasa Zoom, tas malayo, tapos hindi mo naman ganong ka-close, tas wala kang beer, nakakapagod. Nakakapagod mag-discuss ng filosofiya. Lalo na kapag ka nadidiscover mo na, unti-unti mo nang napipinpoint yung ugat ng disagreement nyo, which is typically on the definitions mismo. Kung doon pa lang sa definition ng truth, ng morals, ng belief, hindi na kayo magtugma. Wala, lahat ng pag-uusapan nyo, dispalinhado na. I remember yung usapan namin ni yung best friend mo, si Christian Worldview Project. Okay. Sige. He's a nice guy actually. Parang napanood ko yun. Sa channel mo yan, ano? Sa channel ko. Sige. Explain mo sa akin kung anong feelings mo doon and then I'll play the devil's advocate. Sige. Yung discussion namin, ang naging parang punot dulo nun is that ang nakatawag ng pansin sa akin is yung definition niya ng truth. Dinefine ko kasi yung truth as something that is consistent with reality. Yun yung pinaka parang dictionary definition ng truth eh. A statement that is consistent with reality. Ang definition niya ng truth is that something that is consistent with the nature of God. So, doon pa lang. Kasi pre-sup kasi yun eh. Pre-sup siya, di ba? Pre-sup siya. So, yung definition na yun, important sa kanya. So, doon pa lang, kahit hindi ko na himayin, kahit hindi ko na counter-argue yun, alam ko na that the discussion would be moot. Masaya makipag-discussion. Kung makipag-discussion ako sa kanya, okay lang din. Pero you have to see na yung patutunguhan nun is wala.
Kasi mismo sa umpisa pa lang no? Umpisa pa lang, truth na eh. Oo, umpisa pa lang din na kayo mag-agree. Kasi yung kung ano yung nire-regard mo as katotohanan, hindi niya i-regard as katotohanan. Oo. So, yun yung mahirap about philosophy. Okay, I'll play devil's advocate dyan lang sa point na yan, na magkaiba kayo ng definition of truth. So, ang point kasi ng mga precept ganito o lahat naman ng beliefs natin, or kahit nga yung moral principles, lahat yan merong assumed na beliefs. Paunang assumption. O lahat ng beliefs natin, meron siyang assumed basic beliefs para maging totoo. Parang yung natural law theory ba yun? Parang ina-assume niya na yung ginawa ni God yung mundo ng merong perfectly designed plan. Yung ina-assume mo yun para maging totoo yun. Yung empiricism naman, yung utilitarianism naman, you're assuming na lahat ng mga tao or lahat ng mga creatures are seeking pleasure. Seeking pleasure. Yes, yun yung ultimate interest. Avoiding pain. So, ina-assume nila na yung intelligibility, the reason kaya ka nakakapag-isip, kaya tayo nakakapag-usap, is because there's a creator God na may mind na ginawa lahat yun. So, ang hirap i-argue na, no? Kung inumpisahan mo na kaya tayo nakakapag-usap, kaya naging intelligible yung universe, is because merong God na it made it so. You're assuming it. They're gonna say, ganun ka din naman na atheist, ina-assume mo na it's only the natural world that exists. So, we're just the same. I'm assuming yung yes. God. Oo, and for the most part actually agree ako doon. And mahirap sa una kasi it's a new territory, kumbaga. Yung precept nga na yan, fringe, kumbaga parang minority nga lang din yan sa Amerika. Konti niyan. Konti talaga. Pero yung the way they argue is very in your face, very direct, na pag tinanong ka ng mga direct questions na yun, matitigilan ka. May script kasi sila. May script na sunod-sunod na tanong yun. Sila. Oo. Pero the way I do it is, hindi ko ganong nilalabanan. I agree with it. Kunwari, yung mga presupposition or yung mga paunang assumptions natin, tama naman talaga eh. Kung sinasabi ng mga precept na ako ay ini-presume ko na agad na ang natural world ay ang natural world, wala nang supernatural dahil nga ako ay isang naturalist, then agree ako doon. Ang magkakatalo na lang tayo is kung ano yung nagpo-confirm or nagiging consistent sa reality. Kasi when you look at the real world, mas may laban yung case ng naturalism. Dahil pag naglakad ka dyan ng ilang taon, garantisado, not with 100% certainty, pero with a high degree of confidence na wala kang makikitang supernatural na mangyari. Ganon yun. Ibala mo siya, i-counter mo siya doon sa theist worldview that there is a God na kayang magsagawa ng mga supernatural events at may pakialam sa akin, nagmamahal sa akin, at isang mabuting nilalang, and then tinama mo sa real world wherein maraming nangyayaring mga kaguluhan, hindi siya tugma. So doon pa lang pipili ka na. Yes, meron kang previous assumption. Yes, required na magkaroon ka ng presupposition ng pre-assumption tungkol sa mundong to. Pero ang tanong, ano yung mas nagbumabagay sa realidad? And doon ako sa naturalism. Yun lang siya. Maaring hindi niya masagot yung mga bagay na tinatanong ng mga precept, pero I don't need to kasi hindi ako naghahanap ng absolute certainty. Yeah. Yun yung ano ko din. Okay. Tsaka may independent way na tayo to test yung reality or yung mundong ginagalawan natin. To the pinaka-smallest na mga particles na naoobserbahan natin. Yun nga yung frustration ko kasi tingin ko yung mga ideas na binigay sa atin ng mga matatalinong tao in the past, sila Plato, sila Anselm, di ba? Si Aquinas, sila Descartes, kahit yung mga scientists noon na magagaling, sila Einstein, meron sila mga mystical na mga references no? Ang tingin ko, ang tama yung point niya narinig ko to kay Sean Carroll Sabi niya kasi, patay na yung mga taong yun They don't have the information that we have today. They have to work with what they have. Yung mga Aristotelian idea ng mga other world o yung Plato na idea na this is just a higher reality or something. That's lupit noon. Lupit noon 2,500 cutting years ago. Cutting edge, diba? Sabi ni Sean Carroll. Malupit yun noon. Kaya lang hindi ka na kasi ngayon Ang dami na nating nagawa scientifically. Meron tayong mga scientific instruments that can eliminate yung human bias hanggat maaari, di ba?
nakikita na natin yung mga bagay without the dependence dun sa senses. Kasi dati sinasabi nila, hindi, unreliable yung senses, yung mga mata. Yes, pero hindi na yun kasing gamit natin ngayon eh. Meron na tayong ibang mga instruments eh, na pwedeng mag-verify ng mga iba-ibang mga paniniwala eh. So, ano tingin mo? Nakaka-frustrate. Kasi sasabihin nila, yung mga matatalinong tao nga, naniniwala sa Diyos. Ikaw pa. Ewan. Hindi, maraming matalino sa mundo. Pero ano yun eh, tawag dito, ayokong mapako dun sa argument from authority. Kasi kung doon tayo magbabase, edi yung ibinala mong matalinong tao, babalahan ko rin ng isa pang matalinong tao na hindi agree doon sa matalino mong tao. So, yung argument should stand for itself. So, ang tanging tool natin, kaya nga actually nakakapag-discussion tayo eh, even though hindi naman tayo theoretical physicists, even though hindi naman tayo apologists, di ba? Hindi naman tayo bihasa sa mga bagay na to, pwede pa rin tayo magkaroon ng discussion in a fruitful way kasi meron tayong logic and reasoning na hindi nangangailangan ng masinsinang pag-aaral kasi susunod ka lang naman doon sa tatlong prinsipyo ng lohika eh. Contradiction, middle, lahat yun mapipinpoint mo kung ano yung tama at mali simply by using logic and reasoning alone. So, para sa akin, yung tawag dito, hindi mo kailangan maging bihasa eh. Ang kailangan mo lang is yung skill enough para ma-detect mo kung saan nagkokontra yung mga sinasabi nyo, kung saan nagkakamali yung sinasabi ng iba, at kung saan katama. Mm-hmm. So, I think that's the most optimal way para magkaroon ng proper discussion sa mga bagay-bagay. Hindi sa magsasite ka ng Bible verse, magsasite ka ng scientific article. Huwag na yun. Let's just use logic because it's our common factor. Eh. Tama. I agree. Pero ako din isa sa pang frustration ko, yung parang they want to prove me wrong. Parang lalo na yung kausap mo lagi si Kamatis eh. Diba? Init ng ulo niya sa akin eh. He thinks that I'm full of logical fallacies. And I agree. Siguro meron akong mga logical fallacies here and there. Kasi hindi naman philosophical dissertation yung ginagawa ko, no? At basic lang naman yung knowledge ko pagdating sa philosophy. And he's in that world eh. Really went deep into it eh. Talagang hahanapin niya yung gusto niya kasing gawin, hanapan niya ako ng position. Kasi lahat ng philosophical argument, may counter-argument yan. Wait, nakausap mo na ba siya in person? Hindi pa. Hindi pa? Gusto ko nga. Pero tama yung tactics niya, di ba? Yun yung nakikita mo ba ang tactics niya na ipapako ka niya sa isang grounded position na kailangan sumunod ka dun sa sumunod ka dun sa label na inilagay niya sa'yo. Kasi ibibigay niya sa'yo yung counter-argument dun. Oo. It doesn't work eh. Kasi parang pag nakakausap ko siya, ayan na, may binibigyan niya siyang label. Hindi ako sumunod sa label. Sabi ko, explain ko ano ibig sabihin ng label na yan. Tapos sasabihin ko kung susunod ako dyan o hindi. Kasi you might misrepresent my views. I might misrepresent your views. So parang yung sa lang, sa atheist, Christian, ganyan. Pag nilabelan mo yung tao na ganun at meron ka ng preconceived notion sa kung ano man yung... Kung ano yung label na yun. Label na yun, hindi kayo magkakaroon ng magandang communication. Kasi ang mangyari is ipipilit mo kung ano yung idea mo nung label na yun sa kanya. Yun. Ayun, frustrated ako dun. Ayoko ng ganun eh. Kasi hindi naman kailangan mag-stick ka lang sa isang ganun eh. Sa morality nga eh. Pwede kang mag-mix ng iba-ibang moral principles kung gusto mo. Exactly. Hindi ka naman kailangan moral realist lang. Meron ibang tao moral realist sa ganitong topic. Meron exactly. Absolute. Diba? It's flexible naman eh. Kasi yun yung sa naturalism na parang hindi kami nagkakaintindihan. Gusto ka kung sakali in the future, no? Kaya lang, ayun eh, alam ko yung gagawin niya eh. Ipipin niya ako sa isang he will force me to hold the position, single position, philosophical position, diyan ka, sa naturalism ka, tapos ito yung response dyan. Yeah, and ewan ko kung yun yung gusto mong maging approach sa future episodes mo, pero if you do have a chance to talk to him, yun kasi yung naging goal ko nung sinimulan ko yung channel ko na ma-break down yung barriers ng chat, comment. Kasi pag nakausap mo na ng one-on-one yung tao, parang mahihirapan kayong dalawa na i-assert yung worldview mo sa kanya. Kasi makakausap mo na ng personal eh. So, mawala na yung strawman, mawala na yung label. So, pwede mo na may clarify right then and there.
Yes, yun yung pinaka-importante pagdating sa mga ganitong one-on-one talk. Ika-clarify mo then and there, pipigilan mo siya, sabi mo, teka, hindi yan yung iniisip ko, ganito yung iniisip ko. So, ayun, yun lang naman yung dangers pagdating sa mga usapan, pagdating sa comment section, yun. Ang problema ko lang dyan, meron mga tao na willing talaga no to have those conversations. May gusto ka makipag-debate sa akin na Muslim eh. Hindi ko lang alam paano yung way nila ng pag-explain. Kasi meron akong certain audience na gusto nila yung way na pag-explain ko. Baka mangyari, yung mga concepts na ibabato nila, kailangan ko i-explain. Kasi mas gusto ko, ayoko kasi ng terminology. Mas gusto ko diretso mo na lang kung ano yung meaning nun. I know. Yung may mga jargon, tapos nasasabihin, tapos hindi mo i-explain. Nakaka-frustrate talaga yun. Pero yun nga, itatanong ko sana sa'yo, yun ba yung nagugustuhan ng audience sa channel mo, yung mga debate? Because I think nag-flourish yung channel mo dahil dun sa mga solo content mo, yung the way na tama ka, the way na pag-explain mo nung mga misconceptions ng atheism, yung mga arguments ng theist. Maganda yung approach mo dun eh. Gusto ko rin tuloy yun, kaya lang napaka-time consuming kasi yung research tsaka yung medyo pinaplano ko pa yung mga words na gagamitin ko. Yung delivery. Pwede siguro gawin ko yun here and there, pero I want to move it na siguro sa mga discussions kagaya nito. I want to start muna sa mga atheists kasi marami pa rin ng mga theists na hindi nila alam yung mga personality natin. Gusto kong makita nila na bukod sa pagkain ng sanggol, pagkain ng mga bata, may iba pa tayong ginagawa, di ba? Kagaya mo, nagtatrabaho ka. Tsaka open yung isip ng karamihan naman ng mga atheists. Kaya gusto ko i-expose yung part na yun yung mga atheists na gustong i-share verbally yung mga ideas nila, yung mga hindi nahihiya sa camera, makakapal yung mukha, kagaya natin. Tapos eventually, siguro yung discussion. Madami kasi nag-request sa akin na ba't hindi kayo gumawa ng parang atheist experience. What's your opinion on that? Paano ba nagagawa yun sa Zoom? Pwede ba sa Zoom yun? Yung technical side, tsaka yung overall na ganong approach dito sa Pilipinas. Anong tingin mo doon? Kailangan mo nung infrastructure in order to do it. Kasi, dati mahirap. Pero ngayong nag-open up na yung mga possibilities like Zoom, ganyan-ganyan, you can just post your Zoom room, tapos anyone can come in, tapos yun, mag-usap kayo. Maganda. It can start small. Pwede kang mag-imbita muna ng mga tao, pero it could work. Actually, yun, di ba, nabanggit ko nga sa yung unang kong napanood na atheist video is through atheist experience. I've always wanted to emulate that. Pero in a way na hindi ako magpapakamatbilahan na bababaan ko sa ng telepono. Yun yung naging... Medyo rude talaga si Matt kadalasan. Di ba? So, yun yung naging end goal ko din sa channel ko. Maging parang mala atheist experience. Pero, syempre, dahil hindi nga tayo masyadong kilala pa. So, parang through invitation muna. Hindi pa yung magtatanggap ka ng mga tawag-tawag. And, siguro kasi yung equipment ko dito, hindi pa ako capable mag-live stream eh. Pa ako nakakuha ng magandang equipment for live streaming, pati sa internet. So, with enough infrastructure, it certainly is possible. Gusto mo i-try natin? Hindi ko alam kung kailangan i-live ba siya. Paano ba mag-live sa YouTube? Hindi ko alam eh. Kung open kang i-try yun, pwede natin gawin siguro. Tignan natin kung magugustuhan nila or hindi. Kung powerful enough yung equipment mo, alam ko pwede sa... Actually, hindi na ko maalam eh. Alam ko sa Discord, pwede mo siyang San ba mas marami yung following mo? Doon ka mag-focus. Kunwari sa Facebook, pwede ka mag-live doon. Tapos, syempre, pag nag-live ka na, anyone who liked your page, manonotify na eh. O kahit sa YouTube. Sa YouTube na lang siguro. Yun, pag nag-live ka kasi sa YouTube, ano na yun eh, manonotify na rin yung mga subscribers mo eh. Ayun, we can start small. Siguro tayong dalawa mag-discuss about a certain topic. Tapos i-open natin yung room for people to join. Just to start yung isang topic and then let's hear their ideas. Pwede na tayo magbatuhan from there. Oo. Kasi sa dami rin na mga napanood kong atheism content, si Seth Andrews, Thinking Atheist, yung mga chunks ng mga podcast niya, iba-iba eh. Ang dami niyang topic na na tackle.
from morality, growing up na atheist, from atheism around the world, from indoctrination, ang dami pwedeng topic. So we can start there through mga topics na malilinggit lang. Pero pagdating sa pag-iimbita sa mga taong tatawag, pwede nang anything goes. Tanong ka kahit anong gusto mo, okay lang. Ganun. That's what I think. Okay. Sige, pwede natin gawin. Schedule natin kung kailan ka po pwede. Ako, mga ganitong oras pwede ako daily. Wag lang weekends, medyo gabi na. So gawin natin. Kasi nakikita ko rin yung mga comments na may point naman sila. Nasabi nila na yung channel ko daw is echo chamber, na puro same ideas lang maririnig mo. Parang if I'm really searching daw talaga for answers, I'll be open to talking to other people. Hindi nila alam, I've done that noon pa. Tagal ko nang hinahanap yung mga sagot. Internally, ginawa ko na siya. Nagtanong na rin ako sa mga ibang tao. Pero this is just basically rehashing. Tsaka mali sila nung pagkasinabi nilang echo chamber kasi this is one of the first YouTube channels na entirely Filipino audience ang target eh. Wala pang gumagawa nito. So it may be an echo chamber pero naka-target ka as informational. Kasi maraming ginakakalam na sinasabi mo. So hindi to echo chamber. Kasi kung echo chamber to, dapat lahat ng tao nakakarinig. Comment na, alam ko na yan. Pero hindi. Marami kang natutulungan sa mga videos mo. And we can start there. Sa, pagtulong sa mga argumento, sa mga kaisipan, gano'n. Saka makita na rin nila yung mga personality ng mga atheists na karamihan din naman sa atin hindi nag-agree sa isa't isa. Actually, isang bagay lang naman karamihan sa atin na nag-agree. It's just wala talagang ebidensya sa existence ng God. Pero other than that, sa mga ibang usapan, sa morality, sa free will, di ba maraming atheists na hindi rin nag-agree on that part? Yeah. Iba-iba tayo. And yun nga yung isa sa mga mistake na ginagawa ng atheists and I guess some atheists din, nakakala nila, tayo, parang tinatrato nila tayo bilang relihiyon na mayroong doktrina. Wala tayong doktrina. Ang meron lang tayo is yun nga, hindi tayo naniniwala sa Diyos. You're trying to live our lives na gano'n, no? Yeah. Ito, pwede natin tapusin ito maya-maya, tapos usap na lang tayo sa chat. Natry mo na bang mag-formal debate, yung merong moderator? Frustrated kasi ako sa ganung format, kahit pinapanood ko lang. Natry mo na ba yun? Kung natry mo na, sa tingin mo advantage, disadvantage ng ganun? Actually, nasa YouTube yung first attempt ko nun. It wasn't beautiful, pero that was my first attempt and nasa YouTube siya. Yung second and third ko nasa YouTube din and my fourth nasa YouTube din. Yung format ng debate, hindi siya akma. Kung ang goal mo sa pagdedebate is to change people's minds, hindi mo yun magagawa. Kasi the nature ng debate, lalo na kapag yung format 30 minutes discussion sa isang side, 30 minutes sa next, 5-minute rebuttal, 5-minute rebuttal. Ang mangyayari lang doon is ipapako ka niya lalo sa position mo in the first place. Pero ang isa sa mga good things about debating is that it can start the questions. So maaari mang hindi mo mabago yung isip ng tao on that debate alone. Pero it can certainly spark the doubt and questioning. Maaaring lalo siyang ma-reinforce dun sa paniniwala niya, pero maaari din na mabaliktad yung paniniwala niya. Ang importante, napag-isipan niya na nung dalawang participants and nung audience kung ano yung pinaniniwalaan nila. Yun yung inherently good thing about debating. Pero yung strict format, yun yung hindi ako agree. Kasi kaya lang naman nila ginawa yung para maging buong araw yung debate. Tama. Kasi no? Yung format kung mawala yung format, may lilipad ang oras. Oo, yung oras, mag-uusap kayo ng 5-6 na oras din yung mamalayan kasi sobrang engaged kayo dun sa topic. Actually, I've experienced that. Umabot ng 4 na oras yung usapan kasi hindi moderated yung usapan. Purely discussion lang. Ganun. Kaya siguro, I get the format, the reason why the format, no? Kasi nga, yung iba, long-winded magsalita eh. Hindi na nagpapasalita eh. Kung kawawa yung isang side, na parang ang dating, parang hindi na siya nakasalita, parang wala siyang nasabi. Pero totoo, mas respectful yung isa naman ayaw magpasalita. Kaya I get, kaya may time limit eh, tina-timing yan. Pagdating naman sa resulta, yun naman yung frustration ko sa debate. Yun nga, sabi mo, it's very unlikely na you can sway people no sa debate. Saka at the same time, nagkakaroon din siya ng delivery factor eh. Alam mo, para sa akin, siya, entertainment event siya eh.
Kumbaga, yung way ng Oo. pagsasalita ng tao, you get to see kung gaano sila ka-articulate, yung wala masyadong Oo. fillers, mabilis mag-isip. Parang naging ganun siya eh. Parang, yun yung tama. Kumbaga, yun yung tama kung sino magaling mag-isip. Kung sino mabilis Ang magsalita, kung sino nangyari pa marami nga, sagot. kung sino yung mas maraming palakpak, yun yung tama eh. Di ba? Ganun eh, no? Oo. Parang actually, hindi ganun yun eh. Pero oo, Oo. yung performance factor, nandun siya. Kaya, yan, siguro, we'll just have to deal with it. Kasi yun naman yung gusto ng mga taong mapanood, siguro. Point out ko rin it happens on both sides. Kaya sumikat si Christopher Hitchens kasi sa debate niya, sobrang one punch man niya yung kakalaban niya tapos palakpakan lahat ng tao. Mm-hmm. Pero take note, it doesn't mean that he's right all the time. Maraming mga arguments yan. Argument siyang mahina. Yes. Masarap lang pakinggan kasi British accent, ano? Ang sarap ng... Yes, may tama. pause. Tapos akala mo, parang tama lagi pag British yung nagsalita. Tsaka yung tapang ng delivery niya. Naku, makakumbinsi ka talaga eh. Ang galing, no? Kaya nga, sabi, kinukwento ko nga yun sa misis ko, pinapakita ko sa kanya. Takita mo itong mga sikat na 80s niya, nagka-career sila dahil sa pagiging 80s. Akala mo, ganyan sa Pilipinas. Sabi niyo, sino naman mag-iimbita sa'yo magsalita ng ganyan dito? Yeah. Tama, no? Siguro, pero who knows? Pag lumago yung movement, edi maraming maybe in the future, no? Yeah, sige. Try natin yun. Pero marami kasi akong topics dito. Pwede nating pag-usapan in the future. Pwede din tayo mag-imbita ng iba pa. I'm also in conversation. Si Dandan, kausap ko rin siya. Tsaka si John the Atheist. Meron kaming gustong gawin na alam mo yung topic ba na hindi naman religion? Pero atheist talks. Parang atheist kwentuhan lang ng mga iba-ibang topic. Kung gusto mag-join ng ganon. Kasi ako, nung naging atheist na ako, mas naging open ako sa lahat ng topic halos eh. Mas naging maganda yung kwentuhan. Kahit, naging maganda yung pag-iisip ko ng mga topics na yun. Kasi hindi ko na siya iniisip as, parang nakakasala ata ako, iniisip ko to Wala kang ng restrictions eh. Oo, mas open. Mas maganda yung usapan, feeling ko, sa karamihan ng mga topics. Ngayon, kung open ka sa ganun, na pinaplano pa namin, siguro hanggang 4 people, and then we'll come up with topics, and then we'll just batuhan lang tayo ng mga ideas natin, ng mga comments natin doon. Again, we don't have to all agree, pero maganda sana makita ng mga tao na nag-iisip din pala itong mga lokong 80s na to. Yeah, very interested. And if I may say, yun nga, kasi hindi ko na nga nire-regard yung sarili ko na content creator kasi discontinue ko na nga yung ko. I think hindi rin siya para sa akin. So, yung the way na magsasalita na ako pagdating sa, yun nga, sa pinaplano natin, mas magiging free na ako to talk. Kasi hindi na ako constrained by my ideas kung ano ba talagang maganda sa channel ko, ganyan. So, yun, mas maganda kung free flow discussion na lang. Sige. I'm opening nga yung 80s join na platform sa mas maraming 80s. Tsaka, again, in the future sa mga, na din, sa mga theist. Actually, meron nga gusto makipag-debate sa akin ng mga Muslim, matagal na eh. Okay din naman sa akin yun. Buti nga may kakilala kang ganyan. Ako nga gusto ko makipag-usap sa kanila. Wala akong kilala eh. Talaga? Si Ustad, isa siyang sikat na vlogger na Muslim. Maganda yung content niya, ganda nung equipment niya, technical na side ng content niya, maganda. Magaling din siyang mag-communicate, malinaw. Marami siyang views eh. Tagal niya na akong in-invite dati. Ngayon kung gusto mo, pwede kong i-set up. Kaya lang, hindi ko alam parang kung gusto niya discussion or debate na formal na setup. Pero I can reach out. Wag debate. Wag na, no? Discussion na lang, no? Mga adults naman tayo. Ang reason ko nun is that, siguro sa akin personally, hindi ako ganong maalam sa Islam. So, ba't ako makipag-debate? Gusto ko discussion para malaman ko kung ano yung side niya. And then from there, I can point out kung ano yung opinion ko, kung saan ako agree, saan ako disagree. Sige, ganun na lang. Tatanong ko sa kanya kung okay siya na siguro kahit tayong dalawa, he will present lang kung ano yung mga beliefs ng mga Muslim at kung ano yung mga common misconceptions. I think may misconception din ako na pwede niya i-clarify. Of course, oo. Maganda yun, Be good for both of us. Tama. Siguro, okay, we can start with that. I'll try to reach out, tapos try nating schedule kahit mga 1 hour lang. Yep, got it. Okay, sir. Thank you, Mar. Sa panahon na to, ipopost ko na to. Hindi natin alam kung ano mangyayari kung may gusto bang manood nito. Baka may gusto kong sabihin sa mga ibang nanonood sa channel ko na napakaliit. Baka may gusto kong i-promote or anything.
So, sa napakaraming fans ni Joy, no? Dami. Just keep on, hold on. Nandito tayo sa pandemic days. Alam natin, maraming mga nangyayari. And kung gusto nyong matuto at makinig sa mga discussion, just wait for content, di ba? Alam natin may mga may mga delays, may mga hindi akma sa schedule. Pero this is a good thing for us sa community natin. So, wag nating pabayaan, bagkus magtulungan tayo para mag-flourish palalo yung usapan. And more importantly, para imbis na away sa comments ang mangyayari, is tunay na diskusyon ang ma-achieve natin na hindi nagre-result sa misunderstanding. Yun lang. Sige, gawa tayo ng mga content. Try nating i-set up yon yung sa Islam na discussion. And then, bahala na. Gawa na lang tayo ng mga susunod na content. Maraming salamat, Mar. Thank you din, Joy. Thank you. Ingat. Have a good evening. Bye-bye.